Magandang araw. Umupo na kayo ng komportable at maghanda para sa isang paglalakbay patungo sa pinakadulo ng universo na ating alam. Isipin ninyo ang katahimikan ng kalaliman ng kalawakan. Ngunit hindi ito ganap na kawalan. Isa itong malawak na karagatan, punong-puno ng bulong ng mga bituin, ng ugong ng mga galaksya, at ng mahihinang senyalis na naglakbay ng milyon-milyong taon upang makarating sa atin. Natuto tayong pakinggan ang kosmikong korong ito. Ngunit paano kung may biglang lumitaw na di pagkakasundo, isang disonansya sa walang hanggang simponyang ito? Paano kung mayroong isang tao o isang bagay na sadyang nakikialam sa mga sinyalis na iyon, na binabaluktot ang mga mensahe mula sa kaibuturan ng kalawakan? Ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ang simpleng paghahanap sa buhay sa labas ng ating planeta. Tatalakayin natin ang isang nakakabahalang anomalya na nagtutulak sa mga siyentista na tanungin ang sarili: nag-iisa lang ba tayo sa universo o may nagtatangkang magtago ng katotohanan mula sa atin? Ang lekturang ito ay tungkol sa misteryosong pakikialam sa mga radio signal, mga kosmikong palaisipan na maaaring magpabago sa ating pagkakaintindi sa realidad. Handa na ba kayong pakinggan ang nakatago sa likod ng kosmikong ingay? Kung gayon, simulan na natin ang ating paglalakbay. Bago tayo sumisid sa mundo ng mga anomalya, alamin muna natin kung paano nga ba tayo natutong makinig sa kalawakan. Nagsimula ito hindi sa paghahanap ng mga dayuhan, kundi sa isang simpleng gawain. Noong unang bahagi ng dekada na 1930, isang batang inhinyero na nagngangalang Karl Jansky ang nagtatrabaho sa kumpanyang Bell Telephone Laboratories. Ang kanyang trabaho ay hanapin ang pinagmulan ng static noise na nakakaabala sa transatlantikong serbisyo ng radio-telephone. Gumawa siya ng isang malaking umiikot na antena na binansagan ng kanyang mga kasamahan na Jansky's Carousel. Araw-araw siyang nakikinig sa himpapawid. Inililista ang iba't ibang uri ng istorbo. Natukoy niya ang ingay mula sa malalapit na kulog, sa malalayong kulog. Ngunit may isang uri ng ingay na kakaiba ang kilos. Ito ay isang mahina, tuloy-tuloy na humahaginit na tunog na lumalabas sa kanyang headphone tuwing 23 oras at 56 na minuto. Sa mga astronomo, na pamilyar ang agwat ng oras na ito. Ito ang tagal ng stellar day, ang oras na kailangan ng daigdig upang umikot ng isang beses kaugnay ng mga bituin at hindi sa araw. Napagtanto ni Jansky na ang pinagmula ng ingay ay wala sa daigdig. Ito ay gumagalaw kasabay ng mga bituin. Sa pagsubaybay dito, natukoy niya na ang mahiwagang haginit ay nagmumula sa sentro ng ating galaksya, ang Milky Way. Sa ganitong paraan, sa ganap na pagkakataon, isinilang ang radio astronomy. Naintindihan natin na ang universo ay hindi lang puno ng nakikitang liwanag, kundi pati na rin ng radio waves. Ang mga bituin, galaksiya at nebula, lahat sila ay naglalabas ng radio waves. At nagtayo tayo ng mga higanting tainga, ang mga radio telescope, para pakinggan ang musikang ito ng mga kalawakan. Natuto tayong kilalanin ang mga natural na sinyales, ang matatag na tunog ng mga pulsar, ang mga pagsabog ng kwasar, mula sa mga artipisyal na ingay o istorbo mula sa daigdig. Ngunit nasa hangganan ng alam at hindi alam, sa gitna ng ingay ng kosmikong himpapawid, nagtatago ang pinakakaakit-akit na mga misteryo. Kaya naman, nagsimula tayong makinig sa kalawakan. At halos agad-agad, nag-umpisa na itong magbigay sa atin ng mga misteryo. Isa sa pinakatanyag at hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ay ang tinatawag na wow signal. Isipin niyo ang isang maalinsangang gabi ng tag-init noong Agosto 15, 1977. Si astronomer Jerry Eman
ay nagvo-volunteer sa proyektong Search for Extraterrestrial Intelligence or SETI sa Big Ear Radio Observatory ng Ohio State University. Ang trabaho niya ay suriin ang printouts ng datos na nakolekta ng teleskopyo sa loob ng ilang araw. Ito ay isang nakakabagot na gawain dahil kadalasan ang datos ay simpleng background noise lang ng universo na ipinapakita sa papel bilang walang katapusang serye ng numerong 1, 2, 3. Ngunit ng araw na iyon, habang sinusuri niya ang mga datos, may nakita si Eman na talagang pambihira. Sa isang pahina, may nakita siyang serye ng mga simbolo na biglang namukod tangi. 6EQJ5. Sa code na ginamit ng teleskopyo, ang mga numero at litra ay nagpapahiwatig ng lakas ng signal. Ang serye na ito ay nagtuturo sa isang matindi at narrowband na signal na tumagal lamang ng 72 segundo. Saktong-sakto sa oras na kailangan ng teleskopyo upang dumaan sa pinagmulan nito sa kalangitan. Ang signal ay 30 beses na mas malakas kaysa sa background noise at taglay nito ang lahat ng katangian na inaasahan ng mga astronomer mula sa isang artificial or gawa ng extraterrestrial na pinagmulan. Ito ay narrowband. Ibig sabihin, ipinadala ito sa isang napaka-espesipikong frequency na hindi karaniwan sa karamihan ng mga likas na pangyayari. Bukod pa rito, ang frequency na ito, 1420 MHz, ay kilala bilang hydrogen line. Ang frequency ng neutral na hydrogen, ang pinakakaraniwang elemento sa universo. Maraming siyentipiko ang naniniwala na sa frequency na ito susubukan ng isang matalinong sibilisasyon na makipag-ugnayan dahil ito ang universal na cosmic frequency. Dahil sa sobrang pagkamangha, binilugan ni Ehman ang kakaibang serye gamit ang pulang bulpen at isinulat sa gilid ang sikat na salita, "Wow!" At sa ganoong paraan, pumasok ang signal na ito sa kasaysayan. Parang ito na ang sandali na matagal nang hinihintay ng sangkatauhan, ang sandali ng unang kontak. Agad na itinuon ng mga siyentipiko ang Big Ear at iba pang mga teleskopyo sa buong mundo patungo sa parehong bahagi ng kalangitan, sa konstelasyon ng Sagittarius kung saan nagmula ang signal. Ngunit wala silang narinig. Ganap na katahimikan. Ilang ulit daan-daang beses silang bumalik sa bahaging iyon, ngunit ang wow! Signal ay hindi na inulit. Para itong isang-iisang sigaw sa kalaliman ng kalawakan na minsan lang natin narinig. Ano nga ba ito? Sa paglipas ng mga dekada, maraming hinuha ang inihain. Iminungkahi ng ilan na ito ay maaaring isang pambihirang likas na phenomenon tulad ng pagtalbog ng signal mula sa lupa dahil sa space debris or kakaibang gravitational lensing. Nagbigay naman ang iba ng mas exotic na mga bersyon tulad ng signal mula sa isang alien na sasakyang dumaan malapit sa solar system. Mayroon ding teorya tungkol sa dalawang kometa na habang dumadaan sa our field of view ng teleskopyo ay posibleng nakagawa ng ulap ng hydrogen na nagdulot ng ganoong burst. Gayunpaman, wala sa mga teoryang ito ang nakapagpaliwanag ng lubusan at kapani-paniwala sa lahat ng katangian ng wow signal. Ito ay nananatiling kakaiba. Isa itong perpektong kandidato para tawaging artificial na signal. Ngunit dahil hindi na ito naulit, mananatili itong isang nakakaintriga na anomalya, isang multo sa makina, isang paalala na ang universo ay maaaring mas kakaiba at mas misteryoso kaysa sa iniisip natin. At ang pagiging mailap na ito, ang kawalan ng kakayahang kumpirmahin o pabulaanan ang kalikasan nito, ang siyang nagiging perpektong halimbawa kung ano ang kinakaharap natin habang nakikinig sa kalawakan. May naririnig tayo, pero hindi natin maintindihan kung ano ito at hindi tayo sigurado kung maririnig pa natin ito muli
Ang misteryo ng wow signal ang nagbigay ng malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga programa para sa paghahanap ng extraterrestrial intelligence o mas kilala bilang SETI. Hindi na bago ang ideya na maaari tayong sadyang maghanap ng kapatid sa katalinuhan. Ngunit noong ikalawang kalahati ng ikadalawampung siglo, lumipat ito mula sa science fiction at naging isang tunay na agham. Isa sa mga nagpasimula ng kilusang ito ay ang batang radio astronomer na si Frank Drake. Noong 1960, inorganisa niya ang kauna-unahang eksperimento ng SETI sa kasaysayan na pinangalanang Project Ozma. Gamit ang 26 na metrong radio telescope sa Greenbank, West Virginia, itinutok ito ni Drake sa dalawang pinakamalapit na bituing tulad ng araw, ang Tau Ceti at Epsilon Eridani. Nakikinig siya sa tinatawag na linya ng hydrogen, umaasang makasagap ng isang structured o artificial na signal. Tumagal ang proyekto ng ilang buwan, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nadiskubre kundi static noise lamang. Gayunpaman, ang Project Ozma ay mahalaga hindi dahil sa resulta nito, kundi dahil sa mismong katotohanan na ito ay nagawa. Pinatunayan nito na ang paghahanap ng mga sibilisasyong extraterrestrial ay isang makatotohanang gawaing siyentipiko. Pagkaraan ng isang taon bilang paghahanda sa isang kumperensya tungkol sa SETI, nagpasya si Drake na isasistema ang lahat ng salik na nakaaapekto sa posibilidad na makahanap tayo ng alien intelligence. Dito lumitaw ang sikat na Drake equation. Mukha itong komplikado, pero sa kaibuturan nito, isa itong simpleng formula na nagtatantiya kung gaano karaming teknolohikal na sibilisasyon sa ating galaksya ang maaari nating makontak. Isinasaalang-alang ng equation ang pitong variable, ang bilis ng pagbuo ng mga bituin sa galaksya, ang bahagi ng mga bituin na may planetang sistema, ang karaniwang bilang ng mga planetang kayang buhayin ang buhay sa naturang mga sistema, ang bahagi ng mga planetang talagang nagkaroon ng buhay, ang bahagi ng mga planeta na nagkaroon ng intelligent life, ang bahagi ng mga sibilisasyong nagkaroon ng teknolohiya para sa interstellar communication. At sa wakas, ang pinakamahirap at nakalulungkot na parameter, ang karaniwang haba ng buhay ng naturang sibilisasyon. Ang problema sa Drake equation ay alam lang natin ng eksakto ang halaga ng una at iisang parameter. Ang lahat ng iba pa ay pawang hula lamang batay sa ating kasalukuyan at napakalimitadong kaalaman. Depende sa kung anong mga halaga ang ilalagay mo, ang resulta ay maaaring mag-iba mula sa isa, ibig sabihin, tayo lang, hanggang sa milyon-milyong sibilisasyon. Ngunit ang equation mismo ay hindi gaanong instrumento para sa eksaktong kalkulasyon, kundi isang philosophical roadmap. Pinipilit tayong pag-isipan ang ating lugar sa universo at ang mga hakbang na kailangang daanan ng buhay upang maabot ang antas ng teknolohiya. Bukod sa pasibong pakikinig, nagtatangka rin ang sangkatauhan ng mga aktibong kontak. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang Arecibo message na ipinadala noong 1974 sa pamamagitan ng higanting radio telescope sa Puerto Rico. Ito ay isang graphical message naka-encode sa binary code na naglalaman ng impormasyon tungkol sa ating decimal system, pangunahing chemical elements, istruktura ng DNA, imahe ng tao, ating solar system, at mismo ang Arecibo telescope. Ang mensahe ay itinutok sa globular cluster na M13 na matatagpuan sa layong 25,000 light years mula sa atin. Nangangahulugan ito na kung mayroon mang makasagot doon, matatanggap natin ang tugon pagkaraan pa ng 50,000 taon. Kaya ito ay mas itinuturing na isang simbolikong galaw, isang pagpapakita ng ating kakayahan
sa teknolohiya at ng ating pagnanais na ipaalam ang ating presensya. Ang mga programa ng SETI ay nagpapatuloy hanggang ngayon, nagiging mas komplikado at mas malawak. Sabay-sabay tayong nakikinig sa milyon-milyong star systems, nagsusuri ng napakalaking data gamit ang artificial intelligence. Ngunit sa ngayon, katahimikan, ang malaking katahimikan ng universo na kilala bilang Fermi Paradox. Kung napakaraming sibilisasyon, nasaan na silang lahat, ay isa sa pangunahing puwersang nagtutulak sa ating paghahanap. At ito rin ang nagpapaisip sa atin, baka hindi tama ang hinahanap natin o baka mali ang lugar na pinaghahanapan o mas nakakaintriga, baka may mga signal ngunit hindi natin makilala dahil sa kakaiba at hindi natin maintindihan na panghihimasok. Ang kasaysayan ng radio astronomy ay punong-puno ng mga pagkakataon kung saan inakala ng mga siyentista na matutuklasan na nila ang pinakamalaking sikreto ng sangkatauhan. Pero ang totoo, ang natagpuan nila ay iba, isang bagay na hindi hamak na mas kahanga-hanga. Siguro, ang pinakamatingkad na halimbawa nito ay naganap noong taong 1967 sa University of Cambridge. Isang batang nagtapos sa graduate school na nagngangalang Jocelyn Bell Burnell ang nagtatrabaho sa isang proyekto tungkol sa pag-aaral ng mga quasar, ang napakalalayong at napakaliwanag na mga galactic nucleus. Para dito, kasama ang kanyang tagapayo na si Anthony Hewish, bumuo sila ng isang bagong radio telescope na sumasaklaw sa isang lugar na kasing laki ng 57, 57, tennis court. Ang trabaho ni Jocelyn ay suriin ang milya-milyang rolyo ng papel na may datos na inilalabas ng recorder araw-araw. Ito ay isang maselan at nakababagot na gawain. Ngunit isang araw, habang sinusuri niya ang datos, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng karaniwan at magulong noise, may isang napakaikling at paulit-ulit na signal na lumabas, parang isang maliit na dumi o marka lang sa papel. Masyado itong mabilis at masyadong regular para maging isang quasar. Lumabas ito ng may nakakagulat na katumpakan bawat 1.33 segundo. Sa simula, inakala ng grupo na baka ito ay istorbo mula sa lupa, baka isang sirang ignisyon ng kotse o may depektong kagamitan sa kuryente. Ngunit ipinakita ng pagsusuri na ang pinagmula ng signal ay gumagalaw sa kalangitan kasama ng mga bituin, kaya't tiyak na ito ay nagmula sa kosmos. Dahil napaka-regular at napaka-artipisyal tingnan ng signal, pabiro itong pinangalanan ng grupo bilang LGM-1 na nangangahulugang Little Green Men o maliliit na berdeng tao. Sa loob ng ilang panahon, seryoso nilang pinag-isipan ang hinuha na baka ito ay isang beacon mula sa isang sibilisasyong extraterrestrial. Nag-alala pa si Anthony Hewish kung paano ihahatid ang balita sa mundo nang hindi magdudulot ng matinding gulo. Alam niya na kung ito talaga ay mga alien, magkakaroon ng napakalaking epekto ang pagtuklas na ito. Ngunit nagpatuloy si Jocelyn Bell sa kanyang trabaho at hindi nagtagal ay nakahanap pa siya ng tatlong luwentri, katulad na signal mula sa iba't ibang bahagi ng kalawakan. Naging malinaw na imposibleng apat na magkakaibang sibilisasyon ang sabay-sabay na nagpadala sa atin ng signal. Mas malamang, ito ay isang bagong uri ng astronomical object na hindi pa natutuklasan at hindi nagtagal natukoy ang kalikasan ng mga bagay na ito. Sila ay mga pulsar, mga neutron star na mabilis na umiikot. Ang mga ito ay sobrang siksik na labi ng napakalaking bituin na sumabog bilang isang supernova. Sa sukat na ilang dosenang kilometro lamang, mayroon silang mas malaking masa kaysa sa ating araw. Mayroon silang napakalakas na magnetic field
na nagiging sanhi upang maglabas sila ng makitid na sinag ng radio emission mula sa kanilang mga magnetic pole. Dahil umiikot ang bituin, ang mga sinag na ito ay bumabagtas sa kalangitan tulad ng ilaw mula sa isang parola, lighthouse. Kung nasa daanan ng sinag na ito ang Earth, makakatanggap tayo ng maikli at regular na pulso. Ang pagtuklas sa mga pulsar ay naging isa sa pinakadakilang tagumpay ng astronomiya noong ika-20 siglo. Kinumpirma nito ang pagkakaroon ng neutron star at nagbigay sa atin ng natatanging instrumento para pag-aralan ang matinding estado ng matter at subukan ang general theory of relativity ni Einstein. Dahil sa pagtuklas na ito, iginawad kay Anthony Hewish ang Nobel Prize for Physics noong 1974. Nakalulungkot, si Jocelyn Bell na siyang aktwal na nakatuklas ay hindi isinama sa mga pinarangalan na nagdudulot pa rin ng matinding debate sa scientific community hanggang ngayon. Ngunit ang kwento tungkol sa Little Green Men ay naging mahalagang aral para sa lahat ng naghahanap ng extraterrestrial signal. Ipinakita nito na ang universo ay kayang lumikha ng mga pangyayaring nakakagulat ang katumpakan sa panggagaya ng mga senyales na itinuturing nating tanda ng katalinuhan. Ang kalikasan ay napatunayang mas malikhain kaysa sa inaakala natin. At dahil sa aral na ito, kailangan nating maging lubos na maingat kapag nahaharap tayo sa isang bagong anomalya. Bago natin isigawang may alien, kailangan muna nating ibukod ang lahat ng posibleng natural na paliwanag, kahit na ang mga pinaka-eksotiko. Ngayon, dala ang karanasan mula sa nakaraan, ang modernong radyoastronomiya ay humarap sa isang misteryo na mas malaki pa sa wow, signal at maging sa pagkadiskubre ng mga pulsar. Ang misteryong ito ay tinatawag na fast radio bursts o pinaikling FRB na binibigkas na EFR by. Ang kasaysayan ng pagkadiskubre nito, tulad ng maraming bagay sa siyensya, ay nagsimula sa isang pagkakataon. Noong 2007, 2007, nagpasya ang astronomong si Duncan Lorimer at ang estudyante niyang si David Narkevich na i-check ang mga lumang datos na nakolekta ng Parkes Radio Telescope sa Australia noong 2001, 2001. Naghahanap sila ng mga bagong pulsar, pero nakita nila ang isang bagay na talagang kakaiba. Ito ay isang nag-iisang radio impulse na sobrang lakas. Tumagal lang ng ilang millisecond. Mas mabilis pa sa isang kisap mata. Pero sa napakaliit na panahong iyon, naglabas ito ng enerhiya na katumbas ng enerhiya na inilalabas ng ating araw sa loob ng ilang araw. May isa pang kakaibang lumabas sa pagsusuri. Sobrang dispersed o nakakalat ang signal. Ito ay nangangahulugan na ang mga high-frequency waves ay dumating ng mas maaga kaysa sa mga low-frequency waves. Ang epektong ito ay nangyayari kapag ang mga radio wave ay dumadaan sa espasyo na puno ng free electrons. Kapag mas malayo ang pinanggalingan, mas matindi ang dispersion. At ang dispersion ng signal na ito, na tinawag kalaunan na Lorimer burst, ay napakalaki kaya tinuturo nito ang isang pinagmulan na bilyon-bilyong light years ang layo sa labas ng ating sariling galaxy. Ito ay bago at hindi maintindihan. Sa loob ng ilang taon, ang Lorimer burst ay nanatiling nag-iisa. Maraming astronomer ang nagduda, iniisip na baka ito ay isang bihirang equipment failure o terrestrial interference lang na mali ang interpretasyon. Pero noong 2012, 2012, nag-record ulit ang Parkes Telescope ng ilan pang katulad na event. Malinaw na ang fast radio bursts ay isang tunay na astrophysical na pangyayari. Mula noon, salamat sa mga bagong teleskopyo na mas sensitibo tulad ng SHAEM, SEHAEMMI ng Canada,
Daan-daan, kung hindi man libo-libo, ng mga FRB ang nadidiskubre natin taon-taon. Marami na tayong natutunan tungkol sa kanila. Alam natin na nagmumula sila sa lahat ng direksyon sa kalangitan na nagpapatunay sa kanilang pinagmulan na nasa labas ng galaxy. Alam din natin na ang ilan sa kanila ay umuulit, naglalabas ng mga pulso mula sa iisang punto, habang ang iba ay minsan lang sumasabog at tumatahimik na habang buhay. Noong 2020, nagkaroon ng breakthrough. Sa unang pagkakataon, na-track ng mga astronomer ang pinagmulan ng isang FRB sa loob ng ating sariling galaxy. Ang pinagmulan nito ay isang magnetar, isang pambihirang klase ng neutron star na may sobrang lakas na magnetic field. Ang pagkadiskubring ito ay naging matibay na ebidensya na hindi bababa sa ilan sa mga FRB ay nililikha ng mga magnetar. Marahil ang mga malalaking pagsabog sa ibabaw ng magnetar na parang starquakes o lindol sa bituin ang nagdudulot ng napakalaking pagbuga ng radio energy na ito. Gayunpaman, malayo pa ring malutas ang misteryo. Hindi maipaliwanag ng magnetar model ang lahat ng katangian ng FRB. Halimbawa, bakit ang ilan sa mga ito ay umuulit ng may mahigpit na pagitan? Isa sa pinakakilalang nag-uulit, ang FRB 21102 sa Randonong 2 ay sumasabog sa loob ng 70 araw at pagkatapos ay tumatahimik ng 67 araw bago maulit ang cycle. Napakahirap ipaliwanag ang ganitong pag-uugali sa aktibidad lang ng isang magnetar. Siyempre, kapag may ganito kalaking misteryo, pumapasok na ang mas matatapang na hinuha. May mga siyentipiko na nagmungkahi na baka ang mga FRB ay hindi natural na pangyayari. Posible ba itong isang technosignature? Halimbawa, baka ito ay byproduct ng sobrang laking makina ng mga alien spaceship na naglalakbay sa pagitan ng mga galaxy? O baka sinadya itong signal, mga energetic beacon na inilagay ng isang sinaunang sibilisasyon para sa nabigasyon o komunikasyon sa intergalactic space? Sa ngayon, ito ay pawang espekulasyon, ngunit ang mismong lakas at kaiklian ng mga signal na ito ay talagang nakakaintriga. Tila hinahamon tayo ng mga signal na ito. Ipinapakita ang mga prosesong pisikal na hindi pa natin lubos na nauunawaan. At sa gray area na ito, sa pagitan ng alam at ng hindi alam, doon sumisibol ang ideya na baka hindi lang tayo nakasaksi ng isang natural na kalamidad, kundi isang bagay na sadyang ginawa or baka sinadyang ibaon sa misteryo. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na malaking issue o mas tama, ang microwave oven sa kusina. Bago tayo magsimulang mag-isip tungkol sa galactic beacons o alien engines, kailangan muna harapin ng bawat radio astronomer ang isang mas simpleng problema, ang radio frequency interference or RFI. Ang ating planeta ay isang napakaingay na lugar sa radio frequency. Ang cellphone, Wi-Fi router, satellite, TV at radio station, radar, at maging ang mga simpleng gamit sa bahay. Lahat ng ito ay lumilikha ng malakas na ingay na madaling makatabing sa mahihinang signal mula sa kalawakan. Ang mga radio telescope ay sobrang sensitibong instrumento. Kaya nitong sumagap ng signal na bilyong beses na mas mahina kaysa sa signal ng inyong mobile phone. Kaya naman, napaka-vulnerable nito sa mga interference na galing sa Earth. Kadalasang itinayo ang mga obserbatoryo sa malalayo, liblib na lugar, tinatawag na radio quiet zones, kung saan limitado ng batas ang paggamit ng maraming electronic device. Pero kahit ito, hindi laging sapat. Maraming nakakatuwang insidente sa kasaysayan ng radio astronomy kung saan ang inakalang misteryosong signal mula sa kalawakan ay galing lang pala sa Earth. Ngunit marahil ang pinaka nakapagtuturo ay nangyari sa Parkes Observatory sa Australia.
Simula noong 1998, nagsimulang magtala ang teleskopyo ng kakaiba at maiikling radyo signal na tinawag nilang peritons. Mukha silang fast radio bursts, pero sa halip na galing sa malalayong kalawakan, tila nagmumula sila sa atmosfera ng Earth. Lumalabas sila ng random at nanatili itong misteryo sa loob ng 17 taon. Nag-isip ang mga siyentipiko ng iba't ibang teorya mula sa kidlat sa mataas na atmosfera hanggang sa kung ano pang hindi alam na atmospheric phenomenon. Ang misteryo ng mga periton ay isa sa mga dahilan kung bakit nag-alinlangan ng matagal ang astronomical community sa fast radio bursts. Paano kung local interference lang din pala ang mga ito? Dumating ang kasagutan noong 2015 at ito ay nakakatawa at henyal. Nagkabit ang isang grupo ng astronomer ng bagong receiver sa teleskopyo para mag-monitor ng mga interference. At natuklasan nila, lumalabas lang ang mga periton tuwing working hours sa oras ng lunch break. Bukod pa riyan, naitala ng bagong receiver ang mga burst sa frequency na 2.4 GHz, ang eksaktong frequency ng ordinaryong microwave oven. Sa kanilang investigasyon, natuklasan ng mga siyentipiko na may dalawang lumang microwave sa kusina ng obserbatoryo. Kapag binuksan ng isang empleyado ang pinto, bago pa matapos ang cycle ng pag-init at bago mamatay ang magnetron, naglalabas ito ng maikling radio pulse. At yon ang nasasagap ng sobrang sensitibong teleskopyo. Tada! Ang misteryosong peritons ay mga walang pasensyang astronomer lang pala na nagiinit ng kanilang tanghalian. Ang kwentong ito ay isang perpektong ilustrasyon ng Occam's razor sa agham. Ang pinakasimpleng paliwanag ay kadalasang siyang tama. Nagtuturo ito sa atin kung gaano kahalagang i-eliminate muna ang lahat ng posibleng pinagmulan mula sa Earth bago natin ipahayag ang isang kosmikong pagtuklas. Gumagamit ang modernong obserbatoryo ng mga komplikadong algorithm at filtering system para salain ang RFI. Inihahambing nila ang mga signal mula sa iba't ibang teleskopyo, naghahanap ng ugnayan sa mga kilalang satellite at sinusuri ang oras ng pagdating ng signal. Pero sa kabila ng lahat ng ito, laging may posibilidad na ang isang bagong uri ng interference mula sa Earth na hindi pa natin alam ay mapagkamalan na mas malaking bagay. At ito ang nagdadala sa atin sa pangunahing tanong ng ating lecture ngayon. Magaling na tayong tumukoy sa natural na ingay mula sa kalawakan at sa sarili nating ingay mula sa Earth. Pero paano kung mayroong pangatlong uri ng signal? Paano kung may iba pang gumagawa ng ingay? At paano kung ang interference na ito ay hindi aksidente, kundi sadyang ginawa? Dito na tayo pumapasok sa teritoryo ng mga pinakamapangahas at sa ngayon, hindi pa mapapatunayang mga hinuha. Tiningnan na natin ang mga likas na anomalya tulad ng wow signal. Napag-usapan na rin natin ang mga matitindi at natural na pangyayari gaya ng fast radio bursts o FRBs. At tinalakay na natin ang issue ng ingay at mga sagabal mula sa ating planeta. Ngayon, sumulong tayo at tanungin ang sarili. Paano kung ang ilan sa mga anomaliyang ito o baka nga silang lahat ay bahagi ng isang mas malaki at hindi pantao na bagay? Paano kung may isang tao o kung anumang bagay na sadyang nakikialam sa mga radio signal na ating natatanggap? Ang una, at marahil ang pinakamagaan na bersyon ng interbensyong ito, ay ang ideya ng isang galactic internet. Isipin nyo, ang ating galaksya, ang Milky Way, ay puno ng iba't ibang sibilisasyong napakatatag na. Kung matagal na silang umiiral, tiyak na nakahanap sila ng paraan para mag-usap sa pagitan ng mga bituin. Maaring nakabuo sila ng isang network ng komunikasyon na sumasaklaw sa buong kalawakan. Sa modelong ito, ang fast radio bursts
or FRBs ay hindi lang basta natural na kalamidad, kundi mga data package na ipinapasa sa loob ng network na ito. Tayo, bilang isang bata at hindi paganap na maunlad na sibilisasyon, ay aksidenteng nakakakuha ng mga pakete na ito pero hindi natin kayang i-decipher. Sa pandinig natin, para lang silang walang saysay na ingay, para tayong nagtatangkang mag-download ng modernong website gamit ang dial-up modem noong dekada 90. Ang pagiging paulit-ulit ng ilang FRB ayon sa hinuha na ito ay pwedeng ipaliwanag na tayo ay nasa daanan ng regular na traffic. Halimbawa, sa pagitan ng dalawang malalaking hub ng network na ito, maaaring umiikot ang pinanggagalingan ng signal at tinatamaan lang tayo ng sinag nito sa tiyak na oras. Ang ideyang ito, syempre, ay napaka-espekulatibo. Pero nagbibigay ito ng eleganteng paliwanag sa maraming kakatwang katangian ng FRBs. Ang lakas nila, ang igsi ng mga ito, at ang kanilang pinagmulan na nasa labas ng ating galaksiya. Kung iisipin natin na ang network na ito ay maaaring intergalactic din. Sa sitwasyong ito, ang pakikialam ay hindi sadyang nakatutok sa atin. Tayo ay aksidenteng nakikisaksi lang sa usapan ng iba, nakikinig sa likod ng pinto, ngunit hindi naiintindihan ang wika. Nakikita natin ang ilaw ng mga sasakyang dumadaan sa information superhighway, ngunit hindi natin mabasa ang kanilang license plate. Ginagawa nitong hindi gaanong malungkot ang universo, pero idinidiin din nito ang ating technological isolation. Hindi pa tayo sapat na adult para maimbita sa galactic club na ito. Nasa level pa tayo ng pagpapadala ng smoke signals, habang ang iba naman ay gumagamit na ng fiber optics. Nag-aalok din ang hinuha na ito ng bagong diskarte sa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Sa halip na maghanap ng simpleng signal ng pagbati na sadyang nakatuon sa atin, marahil ay dapat nating hanapin ang bakas ng komplikado at nakabalangkas na komunikasyon. Ngunit hindi para sa atin. Ito ay mas mahirap na gawain na nangangailangan ng bagong pamamaraan sa pag-aanalisa ng datos. Dapat tayong matuto na tukuyin ang signal na may kahulugan, kahit iba sa atin, mula sa purong kaguluhan ng kalikasan. Maaring ang susi sa misteryo ay nakaimbak na sa ating mga data archive. Ngunit hindi lang natin alam kung paano ito hanapin. Naghahanap tayo ng simpleng hello. Pero ang ipinapasa pala sa atin ay ang buong war and peace sa wikang hindi natin alam. Kaya ang una nating posibleng paliwanag sa mga anomalya ay hindi masamang intensyon, kundi bunga lang ng mga aktibidad ng mga sibilisasyong mas matanda at mas maunlad sa atin na hindi man lang napapansin ng ating pag-iral. Ang kanilang usok or exhaust fumes para sa atin ay ang pinakamalaking misteryo sa astrophysics. At ito marahil ang pinaka-optimistikong senaryo sa lahat ng haka-haka. Titingnan natin ngayon ang pangalawang hypothesis ng interbensyon. Ito ay mas masalimuot at mas nakakaintriga. Paano kung ang mga signal na natatanggap natin ay hindi ganap na gawa ng tao, artificial, kundi mga natural na pangyayari na binago, modified? Isipin mo ang isang sibilisasyong sobrang advanced na kaya nilang manipulahin ang mga astrophysical object. Para sa kanila, mas energy efficient kung hindi na sila magtatayo ng malalaking transmitter mula sa simula. Sa halip, gagamitin na lang nila ang mga umiiral ng malalakas na pinagmumula ng enerhiya sa universo, tulad ng mga pulsar o magnetar. Sa modelong ito, ang isang fast radio burst FRB ay maaaring magsimula bilang isang natural na proseso, halimbawa, isang starquake sa isang magnetar. Pero bago pa man maglakbay ang signal na ito sa kalawakan,
Dadaan muna ito sa isang teknolohikal na aparato na magmo-modulate dito or maglalagay ng impormasyon sa loob nito. Parang katulad lang ito ng ginagawa natin kapag minamodulate natin ang isang radio wave para magpadala ng musika o boses. Ang mismong carrier wave ay simpleng-simple, ngunit ang impormasyong dala nito ay komplikado. Maraming benepisyo ang ganitong diskarte. Una, malaking tipid ito sa enerhiya. Hindi na kailangan ng sibilisasyon na gumawa ng lakas na katumbas ng araw. Gagamitin lang nila ang kung anong meron na. Pangalawa, ang ganitong signal ay magmumukhang natural lang para sa mga hindi pa masyadong advanced na sibilisasyon na tulad natin, halos hindi mo mapaghihiwalay sa natural na pangyayari. Tanging ang sobrang detalyadong pagsusuri lamang ng fine structure ng signal, ng polarization nito at mga pagbabago sa microsecond level ang makakapaglabas ng nakatagong mensahe. Ito ang perpektong paraan para sa covert communication, lihim na komunikasyon, o para gumawa ng isang beacon na aakit lamang sa atensyon ng mga sibilisasyong umabot na sa partikular na level ng teknolohiya at kayang magbasa sa pagitan ng linya ng mga cosmic phenomenon. Ang ideyang ito ay konektado rin sa mga debate sa loob ng SETI community tungkol sa kung ano ba dapat ang hitsura ng mga alien signal. Mayroong dalawang pangunahing kampo, ang mga tagapagtaguyod ng beacons at ang mga tagapagtaguyod ng eavesdropping. Naniniwala ang mga beacon advocate na ang isang advanced na sibilisasyon na gustong magpakilala ay lilikha ng napakasimple, malinaw at madaling matukoy na signal. Parang isang cosmic na, "Hello, nandito kami." Ito ay magiging isang narrow band, malakas, at posibleng umuulit na signal na imposibleng mapagkamalan na natural na pangyayari. Ang wow signal, kung ito ay naulit, ay magiging perpektong kandidato. Sa kabilang banda, iginigiit ng mga eavesdropping advocate na malamang ang matutuklasan natin ay hindi mga sadyang mensahe, kundi ang leakage, pagtagas ng kanilang panloob na komunikasyon, mga radar system or byproducts lang ng kanilang teknolohiya, tulad ng kung paanong matutuklasan tayo ng isang alien civilization sa pamamagitan ng radiation ng ating mga TV station at military radar. Ang hypothesis ng pag-modify ng natural na signal ay nag-aalok ng ikatlo, gitnang daan. Maaari itong maging isang beacon at isang covert communication ng sabay-sabay. Isang beacon na nagtatago sa likod ng anyo ng natural na pangyayari. Para makita ito, hindi lang tayo dapat nakikinig. Kailangan nating malaman kung ano at saan hahanapin. Ito ay parang paghahanap ng isang lihim na mensahe na isinulat gamit ang invisible ink sa pahina ng isang ordinaryong libro. Hindi mo ito makikita maliban na lang kung sisikatan mo ng ultraviolet light ang pahina. Sa ating sitwasyon, ang ultraviolet light na iyon ay ang mga bagong pamamaraan ng data analysis at ang malalim na pag-intindi sa astrophysics. Kung tama ang hypothesis na ito, posibleng dekada na tayong nakakatanggap ng mga mensahe pero hindi lang natin alam. Nawawala lang sila sa pangkalahatang data stream dahil inaakala natin silang simpleng cosmic noise. Ibig sabihin, ang sagot sa pinakamahalagang tanong ng sangkatauhan ay maaaring nasa ating mga kamay na, pero hindi pa natin natututunang basahin ito. Ito ay isang ideya na parehong nakakagulat at nakakalungkot. At ngayon, dadako tayo sa pinakanakababahala at pinakamadilim na sitwasyon. Paano kung ang panghihimasok sa mga cosmic signal ay hindi lang isang simpleng epekto ng aktibidad ng iba o patago na senyalis ng pagiging kaibigan? Paano kung ito ay sinadya, galit, o kahit pagaling sa matinding takot?
Dito tayo pumapasok sa teritoryo ng Dark Forest Hypothesis, haka-haka ng madilim na kagubatan, na pinasikat ng Chinese science fiction writer na si Liu Cixin, pero matagal nang pinag-uusapan sa siyensya. Nag-aalok ang teoryang ito ng nakakakilabot na sagot sa Fermi Paradox, kung bakit wala tayong makitang bakas ng ibang sibilisasyon. Ang sagot ay simple: ang kalawakan ay isang madilim na kagubatan. Sa kagubatang ito, bawat sibilisasyon ay isang armadong mga ngaso na nagtatago sa pagitan ng mga puno at nag-iingat na huwag magbigay ng anumang ingay. Bakit? Dahil may iba pang mga ngaso. Kung may matagpuan kang ibang buhay, hindi mo maaaring matiyak ang intensyon nito. Magiging kaibigan ba sila o kalaban? Anumang kontak ay napakalaking panganib. Paano kung ang kabilang sibilisasyon ay mas advanced sa iyo? Kung gayon, para sa kanila, ikaw ay magiging isang potensyal na banta na kailangan nilang alisin ng preemptive, o isa ka lang simpleng mapagkukunan ng yaman, resource. Dahil ang mga interstellar distance ay nagpapahirap sa totoong komunikasyon at pag-unawa, ang pinakaligtas na diskarte para mabuhay ay ang manahimik at sirain ang anumang buhay na matagpuan mo bago ka pa nila matagpuan at sirain. Sa kontekstong ito, ang matagpuan ay nangangahulugang sirain. Kaya lahat ay tahimik. Ang sinumang magbunyag ng kanilang lokasyon ay agad nalilipulin ng pinakamalapit at mas sopistikadong mangangaso. Sa ganitong pananaw, ang anumang pagsasahimpapawid sa kalawakan tulad ng Arecibo message ay isang gawa ng kabaliwan, isang hatol ng kamatayan na bumibiyahe papalapit sa atin sa bilis ng liwanag. Kung tama ang Dark Forest Hypothesis, ganap nitong binabago ang ating pagtingin sa mga radio anomaly. Ang panghihimasok sa mga signal ay maaaring may dalawang layunin. Una, masking. Ang isang advanced na sibilisasyon ay maaaring sadyang guluhin o sirain ang sarili nitong mga teknolohikal na signal. Ginagawa itong parang natural na ingay upang hindi mapansin. Maaaring gumamit sila ng komplikadong teknolohiya upang maging tila walang buhay at hindi interesante ang kanilang planeta sa radio spectrum. Pangalawa, isang mas masamang layunin, aktibong pagsupil sa iba. Isipin mo ang isang super predator sa kagubatang ito, isang sibilisasyong umabot sa antas na kaya nitong subaybayan ang malalaking bahagi ng kalawakan. Kapag nakakita ito ng isang bagong sibilisasyon na nagsisimulang mag-ingay sa radio waves, tulad natin nitong nakalipas na daang taon, hindi nila ito sirain ng pisikal, kundi pinatatahimik lang ang mga signal nito. Maaari silang lumikha ng malakas na jamming o sirain ang mga signal upang hindi mapansin ng iba pang mga ngaso ang batang sibilisasyong ito. Bakit? Maaaring gusto lang nilang i-reserve ito para sa kanilang sarili bilang mapagkukunan ng yaman sa hinaharap, o simpleng paraan lang upang panatilihin ang radio silence sa kanilang sektor ng kalawakan. Sa sitwasyong ito, ang mabilis na pagsabog ng radyo or fast radio bursts ay maaaring mga putok ng isang sniper na naglalayong bulagin o malinlang ang mga nagmamasid. Ang mga kakaibang signal na hindi natin maipaliwanag ay maaaring mga bakas ng isang nakatagong digmaan o aktibidad ng isang cosmic police na nagbabantay sa pagpapatupad ng katahimikan. Ang hipotesis na ito ay ang pinakapesimista. Nagpinta ito ng larawan ng universo na hindi lang walang laman, kundi puno ng nakatagong takot at banta. Ginagawa nitong isang laro na nakamamatay ang ating marangal na hangarin na makipag-ugnayan. At nagbabago ito ng ating pananaw sa malaking katahimikan ng kalawakan. Baka hindi ito katahimikan dahil sa kawalan. Siguro, ito ay ang pigil-hiningang katahimikan ng mga taong alam ang mga patakaran ng laro
at takot silang lumabag dito matapos nating pag-usapan ng medyo nakakatakot na pananaw ng dark forest. Bumalik naman tayo sa mga ideyang mas siyentipiko at hindi gaanong panghula. Kahit na ganito, puno pa rin ito ng kakaibang misteryo. May isang ideya na nagsasabing baka nakikita natin ang mga bakas ng sibilisasyong hindi katulad natin. Tinatawag na Type 2 or Type 3 civilizations sa Kardashev scale. Para lang maalaala, ang klasifikasyon na ito na isinulong ng Soviet astrophysicist na si Nikolai Kardashev noong 1964 ay naghihiwalay sa mga sibilisasyon batay sa dami ng enerhiya na kaya nilang ubusin at gamitin. Ang Type 1 civilization ay planetaryo, kayang gamitin ang lahat ng enerhiya na nasa planeta nito. Tayo, sa kasamaang palad, ay hindi pa umaabot sa antas na ito. Tinatayang nasa 0.73 lang tayo. Ang Type 2 civilization naman ay stellar, kayang kontrolin at gamitin ang lahat ng enerhiya ng sarili nitong bituin. Ang pinakaklasikong halimbawa ng teknolohiyang ito ay ang Dyson Sphere, isang hypothetical na mega-istruktura na ganap na pumapalibot sa isang bituin at sumasagap sa lahat ng radiation nito. Panghuli, ang Type 3 civilization ay galactic. May kakayahang kontrolin ang enerhiya sa sukat ng buong galaksiya nito. Ang aktibidad ng mga mega-sibilisasyon na ito ay dapat mapansin sa napakalayong distansya, pero hindi ito simpleng radio message. Ang kanilang mga bakas ng teknolohiya or techno-signatures ay magiging mas malaki at mas kakaiba. Halimbawa, ang isang Dyson sphere na itinayo sa paligid ng bituin ay magpapabago rito. Hindi ito makikita sa normal na liwanag, optical range. Pero magiging malakas itong pinagmumulan ng infrared radiation. Ito ay init lang o waste heat na ibinabato ng megastructure sa kalawakan. Kaya naman, isang paraan para hanapin ang mga sibilisasyong ito ay ang paghahanap ng mga bituin na may sobrang infrared excess. Mayroon tayong mga kandidato. Ang pinakatanyag ay ang Tabis star or KIC 8462852 na nagpapakita ng kakaibang pagbaba ng liwanag na hindi regular at mahirap ipaliwanag gamit ang natural na paliwanag. Pero paano ito konektado sa radio signals at interbensyon? Ang isang Type 2 or Type 3 civilization na gumagamit ng enerhiya na kasing laki ng bituin or galaksya ay posibleng gumawa ng side effects na matutukoy natin bilang hindi pangkaraniwang radio signals. Isipin mo ang proseso ng stellar engineering, pagbabago ng katangian ng bituin, paglipat ng bituin, o sadyang pagpapasimula ng pagsabog ng supernova para makakuha ng partikular na elemento. Ang enerhiyang kasama ng mga aktibidad na ito ay napakalaki. Maaari itong lumikha ng biglaang pagbuga ng radiation kasama na ang radio waves. Sa paningin natin, ang mga pagbuga na ito ay mukhang misteryoso, sobrang lakas, at posibleng paulit-ulit na pangyayari na sinusubukan nating ipaliwanag gamit ang mga modelong pang-astrofisika tulad ng mga magnetar, banggaan ng neutron stars, at iba pa. Ngunit, sa totoo lang, baka ito ay ingay lang sa industriya ng isang galactic civilization. Sa kasong ito, ang intervention ay hindi ulit nakatuon sa atin. Tayo ay parang mga langgam na nakatira sa paanan ng isang ginagawang skyscraper. Naririnig natin ang ingay, nararamdaman ang pagyanig ng lupa, at nakikita ang mga kislap ng hinang. Pero hindi natin maintindihan na bahagi ito ng isang makabuluhang proseso ng konstruksyon. Para sa atin, ito ay mga random at nakakatakot na kalamidad lamang. Ipinaliliwanag ng teoryang ito kung bakit hindi tayo nakakakuha ng simpleng pambati. Ang sibilisasyon na kayang gumawa ng Dyson Sphere ay malamang matagal nang lumipat sa mas advanced na paraan ng komunikasyon. Marahil ay gumagamit na ng
gravitational waves, o mga pangyayari na hindi pa natutuklasan ng ating agham. Ang radio communication ay para sa kanila ay parang cave painting sa atin. Kaya ang lahat ng nasasagap natin ay mahihinang aling-awngaw lamang ng kanilang napakalaking aktibidad. Ang paghahanap ng mga technosignature na ito ang isa sa pinakamahusay na direksyon ng modernong SETI. Pinipilit tayo nitong palawakin ang ating imahinasyon at hanapin hindi lang ang maliliit na berdeng tao, kundi ang mga bakas ng mga galactic engineers na nagbabago sa mukha ng universo nang hindi man lang tayo pinapansin. Isa pang hinuha na nagpapaliwanag sa kakaibang misteryo ng mga radio signals ay nagdadala sa atin sa mas malalim na mundo ng fundamental na pisika at kosmolohiya. Ito ay tungkol sa tinatawag na cosmic strings. Ang mga ito ay theoretical, one-dimensional, na topological defects sa espasyo-panahon na posibleng nabuo sa unang mga sandali pagkatapos ng Big Bang. Isipin mo na nagpapalamig ka ng tubig sa isang tray habang nagyayelo ito, nabubuo ang mga kristal ng yelo mula sa iba't ibang punto. Sa mga hangganan kung saan nagtatagpo ang mga kristal na ito, posibleng magkaroon ng depekto. Parang bitak, ang mga cosmic strings, ayon sa teorya, ay parang ganoon din, pero sa sukat ng buong universo. Ang mga ito ay mga labi ng phase transitions na naganap noong napakaagang yugto ng universo. Kung totoo ang mga string na ito, kailangan silang maging napakanipis. Marahil ay mas manipis pa sa isang proton, ngunit mayroon silang napakalaking masa at tensyon. Maaari silang umabot sa napakalaking distansya, posibleng tumawid sa buong universo na ating nakikita. Dapat silang gumalaw malapit sa bilis ng liwanag at maaari silang bumuo ng saradong mga loop. Ano ang nagpapainteresante sa kanila para sa ating paksa? Ang interaksyon ng mga cosmic strings na ito sa materya at radiation ay dapat magdulot ng kakaiba at nakikilalang mga epekto. Halimbawa, kapag nag-vibrate o tumawid sa sarili ang isang string or loop, maaari itong magbuga ng matitinding alon ng grabidad. Pero hindi lang yon. Sinasabi ng teorya na sa ilang kondisyon, tulad ng pagbuo ng tinatawag na cusps or matutulis na liko sa string, maaari itong mag-emit ng sobrang lakas at nakafocus na electromagnetic radiation, kabilang na ang radio range. Iminungkahi ng ilang siyentipiko na ang fast radio bursts or FRB ay maaaring galing mismo sa mga pangyayaring ito. Ang signal mula sa isang kuospayo sa isang cosmic string ay magiging napakaikli, napakalakas, at nagmumula sa mga distansyang kosmolohiko. Lahat ng ito ay perpektong umaayon sa nakikita nating katangian ng FRB. Kung ang pinagmulan ay isang nag-o-oscillate na loop, ang mga pagsabog ay maaaring umulit. Higit pa rito, ang hinuha na ito ay makapagpapaliwanag din sa iba pang misteryo. Halimbawa, dapat kumilos ang mga cosmic strings bilang gravitational lenses. Pero may napaka-espesyal na katangian. Dapat silang lumikha ng kambal na imahe ng malalayong quasars o mga galaxy nang walang nakikitang masa na naglilihi sa pagitan nila. At tila may naobserbahan na ng ganoong magkakambal na bagay. Sa konteksto ng mga interfering na signal, ang cosmic strings ay isang perpektong halimbawa ng natural na phenomenon na kayang tularan sa nakakagulat na paraan ang isang artipisyal na signal. Kung makarehistro tayo ng serye ng perpektong umuulit at malalakas na pagsabog mula sa isang nag-vibrate na loop ng cosmic string, malaki ang posibilidad na ipagkakamali natin itong gawa ng isang alien beacon. Ito ay nagdadala muli sa atin sa aral na ibinigay sa atin ng pagkakadiskubre ng mga pulsar. Ang universo
ay may kakayahang gumawa ng mga trick na kayang manlinlang kahit sa pinakamagaling na mga tagamasid. Naghahanap tayo ng katalinuhan, pero ang natagpuan natin ay bago at fundamental na pisika. Ito, syempre, ay hindi rin naman gaanong kaunti ang excitement, pero ibang istorya na yon. Bukod pa rito, may mas exotic na bersyon ng hinuha na ito. Paano kung ang isang advanced na sibilisasyon, isang type civilization, ay natuto hindi lang manood, kundi manipulahin ang mga cosmic strings na ito? Maaari nilang gamitin ang mga ito bilang higanting kudyapi ng cosmos, cosmic harp, na pinapagalaw sa tamang frequency para lumikha ng mga signal na maipapasa sa buong universo. Ito ay magiging perpektong transmitter na nilikha mismo mula sa tela ng espasyo-panahon. Sa sitwasyong ito, muli tayong bumabalik sa ideya ng pagbabago sa natural o sa kasong ito, sinaunang penomena. Nakikita natin ang pagbugso mula sa isang cosmic string, pero hindi natin alam kung ito ba ay dulot ng natural na proseso o ng isang taong humila sa string na iyon. Sa ngayon, ang pagkakaroon ng cosmic strings ay nananatiling isang purong theoretical na prediksyon na wala pang maaasahang kumpirmasyon mula sa obserbasyon. Ngunit patuloy ang paghahanap, at kung matutuklasan sila, hindi lang ito magiging revolusyon sa pisika, kundi magdaragdag din ito ng bago at ganap na hindi inaasahang pagliko sa ating kwento tungkol sa misteryosong mga signal mula sa kalaliman ng kalawakan. Hayaan muna nating saglit na iwan ang exotic physics at bumalik tayo sa mismong mga signal. Ano ba ang mga characteristics ng isang signal na magsasabi sa ating sigurado na, oo, gawa ito ng may malay? Ang mga siyentipiko mula sa SETI Institute at iba pang organisasyon ay nakabuo ng isang listahan ng mga pamantayan. Ang isa sa pinakamahalaga ay ang bandwidth o lapad ng signal. Ang natural na pinagmumulan tulad ng mga astrophysical sources ay karaniwang naglalabas ng napakalapad na frequency range. Parang ingay ito ng talon na may halo-halong lahat ng tunog. Ngunit ang isang artificial transmitter na ginawa para sa komunikasyon ay gagamit ng napaka-narrow band na frequency. Ito ay para ikonsentra ang lahat ng enerhiya sa maliit na bahagi lang ng spectrum at gawing pinakamalakas ang signal laban sa ingay. Parang tunog ito ng flute sa gitna ng talon. Madali mo itong madidistinguish. Ang wow signal ay mayroon nitong katangian. Sobrang narrow band nito, kaya ito naging napaka-intriguing. Ikalawa, ang modulation. Ang natural na mga signal ay kadalasang chaotic o may simpleng pagkapaulit-ulit tulad ng mga pulsar. Pero ang artificial signal na may dalang impormasyon ay kailangan may modulation. Ibig sabihin, ang mga characteristics nito, amplitude, frequency, or phase, ay nagbabago sa paglipas ng panahon ayon sa isang komplikado, hindi random na pattern. Ang pagdecoda ng modulation na ito ay kasunod na problema. Pero una, kailangan muna natin itong makita. Naghahanap tayo ng complexity at order sa lugar kung saan dapat ay chaos. Ikatlo, ang Doppler shift. Dahil ang pinagmumulan ng signal ay malamang na nasa isang planeta na umiikot sa sarili nitong bituin, dapat tayong makakita ng regular na pagbabago sa frequency ng signal. Kapag ang planeta ay lumalapit sa atin, bahagyang tataas ang frequency. Kapag lumalayo, bababa. Ang Doppler shift na isa na ito ay magpapakita ng isang komplikadong curve. Ito ay dahil sa pag-ikot ng planeta sa sarili nito at sa pag-ikot nito sa bituin. Ang pagtuklas ng ganitong komplikadong Doppler drift ay magiging napakatibay na ebidensya na ang pinagmumulan ay nasa isang planeta. Ikaapat, ang polarization ng signal.
Ang mga electromagnetic wave ay maaaring ma-polarize. Ibig sabihin, ang kanilang mga oscillation ay nangyayari sa isang tiyak na eroplano. Bagamat ang ilang natural na pinagmumulan ay naglalabas din ng polarized light tulad ng mga pulsar, ang isang artificial signal ay maaaring may napaka-espesipikong polarization. Halimbawa, circular polarization na bihira mong makita sa kalikasan ng malinis. Ngayon, gamit ang mga criteria is na ito, bumalik tayo sa pangunahing tanong. Paano ipapakita ng mga characteristics na ito ang posibleng pakikialam o interference? Halimbawa, nakakuha tayo ng signal na halos perpekto, narrow band, may complex modulation. Pero may kakaiba rito. Ang Doppler shifters nito ay hindi tumutugma sa galaw ng anumang kilalang planeta, o ang polarization nito ay chaotic na nagbabago na parang may sumusubok na guluin ito. O mas nakaka-interest, nakakita tayo ng dalawang signal ng sabay sa iisang punto. Ang isa ay mukhang tipikal na natural na pinagmumulan tulad ng isang pulsar, at ang pangalawa ay isang mahina while complex modulated na signal na nakapatong dito. Ito ay maaaring direktang indikasyon ng hypothesis na iyon tungkol sa pag-modify ng natural na pinagmumulan. May gumagamit ng pulsar bilang carrier wave para sa kanilang transmission. O sa kabilang banda, isipin natin na nakakita tayo ng perpektong artificial signal. Pero ito ay biglang nawawala ng paulit-ulit. Hindi lang nawawala, kundi parang may nagbablock o naggigulo rito. Ito ay posibleng tanda ng aktibidad ng super predator mula sa dark forest hypothesis na sumusubok itago ang signal na ito sa iba pang mga nagmamasid. Ang paghahanap sa mga ganitong subtle anomalies ay ang pinaka-advanced na bahagi ng modernong SETI. Hindi na naghahanap ang mga siyentipiko ng simpleng signal lang. Hinahanap nila ang signal sa loob ng signal, ang signal na sumusubok na huwag makita, o ang signal na may nakikialam. Para dito, gumagamit sila ng malalaking supercomputer at machine learning algorithms na kayang salain ang petabytes ng datos para hanapin ang mga mahirap makitang kakaibang bagay na ito. Hindi na lang ito simpleng pakikinig sa kalawakan. Ito ay tunay na cosmic criminology or forensics, kung saan sinusubukan nating buuin ang pangyayari mula sa pinakamaliit na ebidensya at alamin kung sino ang may akda ng mensahe at kung sino ang mahiwagang editor. Pag-usapan naman natin ang isa pang aspeto ng problemang madalas nating makalimutan. Parati tayong nakatuon sa radio signals. Pero bakit nga ba radio? Simple lang, madaling makalusot ang radio waves sa mga interstellar dust at gas na sumasala ng nakikitang liwanag. Hindi rin ito nangangailangan ng kung ano-anong sobrang exotic na teknolohiya para mabuo. Mahigit 100 taon na nating natuklasan ang komunikasyong radio. Kaya naman, natural lang isipin na dito rin magsisimula ang ibang sibilisasyon. Pero paano kung matagal nang tinalikuran ng mas advanced na sibilisasyon ang radio dahil sa mas pinuong paraan ng komunikasyon? Ito ang tinatawag na obsolete technology hypothesis o haka-haka ng lumang teknolohiya. Baka naghahanap tayo sa maling lugar dahil sa sarili lang natin tayo nakabatay. Parang naghahanap tayo ng modernong sibilisasyon sa pamamagitan ng pagtingin sa usok ng mga bonfire sa kalangitan. Oo, dati iyan ang pangunahing paraan ng long-distance na komunikasyon. Pero ngayon, lubos na itong napaglipasan ng panahon. Ano ang mga posibleng alternatibo sa radio? Ang una nating maiisip ay optics o lasers. Ang sinag ng laser ay kayang itutok ng napaka-eksakto sa isang particular na star system. Ang
signal na ito ay napaka-energy efficient at halos imposibleng maharang kung wala ka sa mismong dadaanan nito. Mayroon ng mga programang optical SETI. Hinahanap nila ang mga napakaikling monochromatic na kislap ng liwanag mula sa mga bituin, mga posibleng laser pulses. Wala pa ring resulta, pero patuloy ang paghahanap. Ang pangalawa, mas kakaiba, ay ang neutrino. Ang mga elementary particle na ito ay halos hindi nakikipag-ugnayan sa matter at kayang lumusot sa buong bituin nang hindi man lang ito napapansin. Dahil dito, perpekto silang tagapagdala ng impormasyon na hindi pwedeng harangan. Ang problema, gaano kahirap hanapin ang mga neutrino, ganoon din kahirap silang i-detect. Mayroon tayong malalaking underground detectors, pero hirap na hirap pa rin itong sumagap ng neutrino mula sa sarili nating araw. Ang makahanap ng nakatarget na neutrino beam mula sa isang alien civilization ay nasa limitasyon pa ng ating kasalukuyang kakayahan. Ang pangatlong posibilidad ay ang gravitational waves, mga pag-alog sa mismong fabric ng space-time. Sa pagdating ng mga gravitational wave observatories tulad ng LIGO at Virgo, nagkaroon tayo ng bagong paraan para pag-aralan ang universo. Ang isang advanced na sibilisasyon ay maaaring natuto ng bumuo at mag-modulate ng gravitational waves na lumilikha ng isang communication channel na kayang abutin ang buong universo. Pero, paano ito konektado sa ating paksa ng panghihimasok sa mga radio signal? Napakasimple. Kung ang isang sibilisasyon ay gumagamit ng gravitational waves para sa kanilang pangunahing komunikasyon, ang radio band para sa kanila ay maaaring maging parang isang tambakan o isang byproduct. Ang mga malalaking proseso na lumilikha ng gravitational waves, gaya ng manipulasyon ng black holes or neutron stars, ay maaari ring magpalabas ng napakalaking radio emission ng sabay-sabay. Sa ganitong kaso, ang fast radio bursts or FRBs ay hindi isang senyal o industrial noise, kundi simpleng buga o tambutso mula sa isang gravitational wave engine o transmitter. Ito ang magpapaliwanag sa kanilang matinding lakas at tila walang kabuluhang anyo. Mas lalo pa, kung may komplikadong aktibidad na nangyayari sa isang punto sa kalawakan na gumagamit ng iba't ibang teknolohiya, makakakita tayo ng kakaibang pattern. Halimbawa, nakakita tayo ng malakas na radio burst at pagkaraan ng ilang sandali, may gravitational wave burst mula sa parehong lugar at pagkatapos ay may neutrino flash pa. Ang ganitong multi-channel na pangyayari ay halos imposible ipaliwanag gamit ang karaniwang astrophysical models. Ito na ang magiging malinaw na indikasyon na mayroong artipisyal na nangyayari doon. At dito, nag-iiba ang kahulugan ng panghihimasok. Maaaring walang sino man ang sadyang nakikialam sa ating mga radio signal. Ang naririnig lang natin ay ang pinakaprimitibo at madumi na channel mula sa isang buong spectrum ng komunikasyon. Parang naririnig lang natin ang ingay at kalampag sa isang konstruksyon, pero hindi natin nakikita ang mga blueprint sides o naririnig ang usapan ng mga arkitekto sa radyo. Ibig sabihin, para maging matagumpay ang ating paghahanap, kailangan nating paunlarin ang multi-channel astronomy. Kailangan nating hanapin hindi lang ang mga signal, kundi ang koneksyon sa pagitan ng mga signal sa iba't ibang range, mula radio waves hanggang gravitational waves. Sa ganitong paraan lang natin makukumpleto ang larawan at mapaghihiwalay ang tunay na kakaiba sa mga bagay na hindi pa natin naiintindihan. Kapag pinag-uusapan natin ang interbensyon or pakikialam, ang kadalasang iniisip natin ay nangyayari ito sa malayo, sa dulo ng kalawakan,
Habang tayo naman dito sa Earth ay mga pasibong tagamasid lang. Pero paano kung mas komplikado ang lahat? Paano kung may isang nilalang o bagay na nakikialam hindi doon, kundi nandito mismo sa ating solar system o napakalapit na sa Earth? Ang ideyang ito ay tinatawag na hypothesis ng alien probe o sentinel, bantay. Ayon sa hypothesis na ito, imbis na magpadala ang isang advanced na sibilisasyon ng mga mamahalin at mababagal na ekspedisyon na may sakay na tao, mas pipiliin nilang ikalat sa buong galaksya ang milyon-milyong maliliit, autonomo at nagre-replicate sa sarili na mga probe o suring kagamitan. Ang mga probe na ito, nakilala bilang von Neumann probes, ay maglalakbay mula sa isang star system patungo sa iba, gamit ang lokal na yaman upang gumawa ng sarili nilang kopya na siya namang ipapadala muli sa ibang destinasyon. Sa ganitong paraan, sa loob lang ng ilang milyong taon, na napakaliit na panahon sa sukat ng galaksya, masasarbay na nila ang halos buong kalawakan. Kung mayroon ngang ganoong sibilisasyon, malamang ay matagal nang dumating sa ating solar system ang isa o higit pa sa mga probe na ito at kasalukuyan silang nakamode lang ng pagmamasid. Maaari silang nagtatago sa asteroid belt, sa isa sa mga buwan ng mga gas giant, o maging sa orbit mismo ng Earth. Ang kanilang trabaho ay bantayan ang pag-unlad ng buhay at teknolohiya sa ating planeta at marahil magpadala ng mga ulat pauwi. Ang probe na ito ay tiyak na sisikapin na manatiling hindi nakikita. Ngunit ang ginagawa nito ay maaaring magkaroon ng mga epekto na maaari nating matiktikan. Halimbawa, para makipag-ugnayan ito sa BAS o sa iba pang probe, kailangan nitong gumamit ng transmitter. Napakahina, directional, at napakakomplikado ng signal na ito, kaya mahirap para sa ating tukuyin. Pero paano kung ang probe na ito ay hindi lang nanonood, kundi aktibo ring nakikialam? Maaari nitong subukang i-edit ang impormasyong natatanggap natin mula sa kalawakan. Bakit? Marahil ay dahil sa tinatawag na galactic quarantine, pagkuwarentina ng kalawakan. Maaari nitong i-block o baluktutin ang anumang signal mula sa ibang sibilisasyon para hindi natin malaman na mayroon sila. Ang layunin ng quarantine ay bigyan ang ating sibilisasyon ng pagkakataong umunlad ng mag-isa na walang nakakagambalang impluensya mula sa labas. O kaya naman, ang layunin nito ay itago tayo mula sa mas mapanganib na mga sibilisasyon, gaya ng nasa sitwasyon ng Dark Forest. Ang Sentinel Probe ay nagiging isang mapag-alaga, ngunit istriktong magulang na nagpoprotekta sa atin mula sa mga panganib ng malawak na kalawakan. Kung ganito nga, kapag itinutok natin ang ating mga radio telescope sa kalangitan, hindi tayo nakakakita ng dalisay na larawan, kundi isang filtered at na-edit na bersyon. May ilang signal na sadyang hindi umaabot sa atin. Ang iba naman ay maaaring nabaluktot na, at ang ilang anomalous or kakaibang signal ay maaaring gawa mismo ng probe para ilihis ang ating atensyon o idirekta ang ating pag-unlad sa isang partikular na direksyon. Siyempre, isa itong napakakonspirasya na teorya at wala tayong direktang ebidensya rito. Ngunit pinipilit tayo ng hypothesis na ito na tanungin ang fundamental na pag-aakala na basehan ng buong radyoastronomiya. Inakala natin na ang espasyo sa pagitan natin at ng malalayong bituin ay walang laman at malinaw. Pero paano kung hindi? Paano kung may isang hindi nakikitang kurtina na nakabitin sa mismong bintana natin sa universo na nagbabago ng ating paningin? Ito ay naglilipat sa problema ng interbensyon mula sa napakalayong distansya patungo sa mismong harapan natin na nagiging mas komplikado at nakalilito.
Hindi tayo maaaring maging sigurado na ang nakikita natin ay ang totoo, at ito na siguro ang pinakamalalim at pinakanakakabahala na anyo ng interbensyon na maaari nating maisip. Bumalik tayo sa mas matibay na batayan at pag-usapan ng mga totoo at nakikita nating datos nitong mga nakaraang taon dahil sa paglabas ng mga bagong henerasyon ng ultra-sensitive na teleskopyo. Nakakakalap tayo ng napakaraming impormasyon tungkol sa radio universe. At itong mga impormasyong ito ay naghahatid sa atin ng mga panibagong misteryo na perpektong umaayon sa ating usapan tungkol sa posibleng pakikialam. Isa sa pinakainteresanteng na diskubre ay ang tinatawag na strange radio circles, or mas kilala sa tawag na mga ORC. Ito ay mga dambuhala, halos perpektong bilog na istruktura sa radio frequency at umaabot sa 1 milyong light years ang lapad. Makikita lang sila sa radio waves at wala silang katumbas sa optical, infrared o X-ray na range. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang natuklasan at ang pinagmulan nila ay talagang isang malaking misteryo. Ang kasalukuyang mga teorya ay nag-iiba-iba mula sa shockwave ng pagsasama ng mga supermassive black hole hanggang sa epekto ng mga kakaibang proseso sa pagitan ng mga kalawakan. Pero wala pang teorya ang makapagpapaliwanag sa kanilang perpektong hugis at kawalan ng nakikitang sentro na pinagmulan. Siyempre, agad ding lumalabas ang mas matatapang na hinuha. Pwede kaya itong isang artifact ng mega engineering? Halimbawa, bakas ng isang dambuhalang portal o side effect ng isang makina na gumagamit ng exotic physics? Ang perpektong geometry nila ay nagpapaisip sa atin na baka gawa ito ng may isip. Bagamat tulad ng nangyari sa kasaysayan ng mga pulsar, mahilig din sa perpektong hugis ang kalikasan. Isa pang palaisipan ay ang tinatawag na repeating fast radio bursts na may matagal na periodicity. Nabanggit na natin ang isa nito, pero ngayon, marami na ang nadiskubre. Nagpapakita sila ng mga siklo ng pagiging aktibo at pagtigil na umaabot ng daan-daang araw. Napakahirap ipaliwanag ang ganitong pag-uugali gamit lang ang isang bagay, tulad ng isang magnetar. Isang modelo ang nagpapahiwatig na ang pinagmula ng FRB ay nasa isang binary system. Halimbawa, kasama ang isang massive star o black hole. Sa ganitong kaso, ang periodicity ay maaaring may kaugnayan sa kanilang pag-ikot sa isa't isa. Abot lang sa atin ang senyal kapag lumabas ang pinagmulan mula sa likod ng kasama nito o dumaan sa isang partikular na rehiyon ng kalawakan. Pero paano kung ang periodicity na ito ay walang kinalaman sa pag-ikot? Paano kung ito ay isang artipisyal na schedule ng pagpapatakbo? Halimbawa, baka ito ay isang parola gatos lighthouse na naka-schedule na magbukas para magtipid ng enerhiya. O baka ito ay isang planetary defense system na regular na nag-i-scan sa kalawakan gamit ang malalakas na radar pulse. Dito muling lumalabas ang ideya ng pakikialam. Kung ito ay isang radar, hindi ito nakadirekta sa atin. Sadya lang tayong nakukuha sa sinag nito. Ngunit ang operasyon nito ay maaaring magdulot ng panghihimasok or pagbaluktot, distortion, sa iba pang mahihinang senyal na dumadaan sa rehiyong iyon. Maaari nating makita na ang isang malayong quasar ay biglang kumukurap o nagbabago ng katangian dahil ang liwanag nito ay dumadaan sa malakas na sinag ng isang alien radar. Ang pagtuklas ng ganitong ugnayan, isang periodic FRB at sabay na distortion ng background sources ay halos magiging solid na patunay na mayroong extraterrestrial na teknolohiya. Wala pa tayong ganoong obserbasyon, ngunit ito ay isa sa mga direksyon
na aktibong pinagtatrabahuhan ng mga modernong mananaliksik. Hindi na lang sila nagkakatalogo ng mga anomalya. Naghahanap sila ng ugnayan sa pagitan ng mga ito. Sinusubukang humanap ng iisang pinagmulan para sa mga tila magkahiwalay na pangyayari. Sinisikap nilang maunawaan ang lahat ba ng strange radio circles, periodic bursts, at lone signals ay magkakahiwalay na misteryo o mga bahagi lang ng isang dambuhalang puzzle na hindi natin maintindihan, isang puzzle na naglalarawan ng aktibidad ng isang isip na lubhang kakaiba sa atin, kaya't hindi pa natin kayang isipin ang kanilang mga motibo at layunin. Talakayin natin ang isa pang aspeto na konektado sa sikolohiya at pilosopiya ng ating paghahanap. Ito ang tinatawag na anthropic principle or sa mas simpleng salita, ang tendensya nating hanapin ang mga bagay na kahawig natin. Kapag naghahanap tayo ng matalinong buhay sa labas ng daigdig, hindi natin namamalayan na ang salamin natin mismo ang hinahanap natin. Naghahanap tayo ng mga senyal na nakabase sa karbon, nagmumula sa mga planetang katulad ng Earth at umiikot sa mga bituing parang araw. Naghahanap tayo ng mga senyal na gumagamit ng matematika at pisika sa paraan na nauunawaan natin. Sa madaling salita, hinahanap natin ang mga maliliit na tao, kahit pa berde ang kulay nila. Pero paano kung ang katalinuhan sa universo ay may anyong lubos na kakaiba? Paano kung may katalinuhan na nakabatay sa silikon na nabubuhay sa napakainit na mga planeta o isang gaseous na katalinuhan sa atmosfera ng mga higanteng planeta o kaya naman isang plasma intelligence na naninirahan sa korona ng mga bituin? At kung palalawigin pa natin ito, paano kung may katalinuhan na hindi na konektado sa materya sa paraang alam natin? Halimbawa, isang katalinuhan na komplikadong computing network na gumagana gamit ang quantum effects sa interstellar gas o isang isip na kolektibong kamalayan ng buong star cluster. Ang techno-signatures ng mga sibilisasyong ito ay magiging lubos na naiiba sa anumang hinahanap natin. Hindi sila magpapadala sa atin ng simpleng radio message. Ang kanilang pakikipag-ugnayan at aktibidad ay maaaring nakatali sa mismong estruktura ng astrophysical phenomena. Halimbawa, ang kolektibong isip ng isang nebula ay maaaring i-modulate ang radiation nito na gumagawa ng komplikado at fractal na mga pattern sa radio spectrum na aakalain nating natural na turbulence lang o isang sibilisasyon na nabubuhay sa loob ng bituin ay maaaring baguhin ang pulso nito na nag-e-encode ng impormasyon at makikita lang natin ito bilang isang kakaibang uri ng variable star. Sa kontekstong ito, ang pakikialam ay hindi isang nilalang na gumugulo sa senyal. Ito ay isang nilalang na siyang senyal mismo. Ang kanilang pag-iisip, buhay, at kultura, lahat ng ito ay nagpapakita bilang mga anomalya sa physical processes na inoobserbahan natin. Sinusubukan nating ihiwalay ang sinyal mula sa ingay, pero ang totoo, ang sinyal na mismo ang ingay. Naghahanap tayo ng karayom sa tumpok ng dayami, pero ang buong tumpok ng dayami na ang karayom. Lubos nitong binabaliktad ang ating diskarte sa SETI. Sa halip na i-filter ang datos at itapon ang lahat ng kahawig ng natural na ingay, marahil kailangan nating mas suriin ang ingay na ito. Kailangan nating hanapin dito ang nakatagong komplikasyon, ang mga pattern na hindi aksidente, ang mga tanda ng organisasyon na lumalampas sa ating kasalukuyang kaalaman sa pisika. Isa itong napakalaking hamon para itong pagsubok na maghanap ng makabuluhang pag-uusap sa ingay ng ulan or huni ng hangin. Hindi akma ang ating utak para dito. Pero marahil, matutulungan tayo ng artificial intelligence o AI.
Ang mga neural network na sinanay sa napakalaking astronomical data ay maaaring matutong makita ang mga pino at non-linear na ugnayan na hindi nakikita ng mata ng tao. Marahil, isang araw, susuriin ng isang AI ang spectrum ng isang quasar at magsasabi ng hatol, may 99% na posibilidad ng artificial modulation. At sa sandaling iyon, mauunawaan natin na sa buong panahong iyon, nakatingin tayo mismo sa ating kausap. Pero hindi natin ito nakilala dahil umaasa tayong makakita ng mukha. Pero ang nakita natin ay buong bagyo. Ang ideyang ito tungkol sa di pantao na katalinuhan ay nag-aalok din ng bagong paliwanag sa dakilang katahimikan or Great Silence. Siguro, hindi naman tahimik ang universo. Siguro sumisigaw ito sa libu-libong wika, pero bingi tayo sa lahat ng ito maliban sa isa, ang sarili nating wika. At hanggat hindi natin matututunang i-adjust ang ating receiver sa ibang anyo ng pag-iral at kamalayan, mananatili tayong nakaupo sa ating maliit na silid, nagrereklamo sa katahimikan, habang sa labas ay nagaganap ang isang malaking karnabal. Matapos suriin ang maraming teorya mula sa lubos na siyentipiko hanggang sa lantaran ng kakaiba or science fiction, hindi natin maiiwasang mapunta sa tanong, ano na ngayon? Ano ang mga praktikal na hakbang na ginagawa ng agham upang malutas ang misteryo ng mga kakaibang radio signal at kung may posibleng pakikialam dito? Ang hinaharap ng radyastronomiya at SETI ay nakasalalay sa ilang pangunahing direksyon. Una, ang pagtatayo ng mas malalaki at mas sensitibong teleskopyo. Ang proyektong Square Kilometer Array or SKA ay marahil ang pinakaambisyosong proyektong pang-agham sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay magiging isang dambuhalang radio telescope na binubuo ng libu-libong antena na matatagpuan sa Australia at South Africa na may kabuuang kolektibong lugar na halos 1 kilometro kuwadrado. Kapag ito ay ganap ng operational sa katapusan ng dekadang ito ay magiging 50 beses na mas sensitibo at makakapag-scan ng kalangitan ng 10,000 beses na mas mabilis kaysa sa anumang kasalukuyang radio telescope. Magagawa ng SKA na makita ang napakahihinang signal tulad ng radar na ginagamit sa paliparan sa isang planeta na umiikot sa isang bituin na may layong 10-10 light year. Magagawa nitong gumawa ng mapa ng distribusyon ng daan-daang milyong galaksi, subukin ang pangkalahatang teorya ng relatibidad sa matinding kondisyon, at siyempre, magiging perpekto itong instrumento para sa paghahanap ng mga teknosignatura at pag-aaral ng mga anomalya tulad ng fast radio bursts o FRB. Sa tulong nito, hindi lamang natin matutuklasan ng FRB, kundi makakapag-aral din tayo ng detalyado sa kanilang istruktura, polarisasyon, at kapaligiran na maaaring magbigay daan sa atin na maunawaan ang kanilang likas na katangian. Pangalawang direksyon, ang pagpapaunlad ng artificial intelligence or AI at mga pamamaraan ng machine learning para sa pagsusuri ng datos. Napakalaki ng dami ng impormasyon na ginagawa ng mga modernong teleskopyo at pisikal na imposible para sa isang tao na iproseso ang lahat ng ito. Ang mga algoritmo ng AI ay maaaring salain ang daloy ng datos na ito sa real time na naghahanap ng mga anomalya at kandidato para sa mga signal na susuriin naman ng mga tao. Higit pa rito, maaaring sanayin ng AI na maghanap hindi lamang sa inaasahan nating matagpuan, kundi maging sa tinatawag nating hindi kilalang hindi kilala. Unknown unknowns, ibig sabihin, mga signal na hindi akma sa alinman sa kasalukuyang kategorya. Ito ang maaaring maging susi sa pagtuklas ng mga hindi tao na anyo
ng katalinuhan na ating tinutukoy. Pangatlong direksyon, ang coordinated at multi-channel na obserbasyon. Kapag nakakita ng anomalya ang isang teleskopyo, agad itong ipinapadala sa buong mundo at dose-dosenang iba pang instrumento, mga radio telescope, optical telescope, X-ray at gamma observatories at gravitational wave detector ang sabay-sabay natututok sa puntong iyon. Nagbibigay daan ito upang makuha ang pinakakumpletong larawan ng pangyayari at masuri kung may mga katulad ba ito sa iba pang range ng spectrum. Ang ganitong paraan ay nagbunga na, halimbawa, nang makonekta ang pagsasama ng dalawang neutron star na natuklasan sa pamamagitan ng gravitational waves sa isang maikling gamma ray burst. Sa hinaharap, ang koordinasyong ito ay magiging mas mahigpit at mas mabilis. Ang pang-apat at hindi kukulangin ang kahalagahan ay ang theoretical work or paggawa ng teorya. Patuloy ang pagbubuo ng mga siyentipiko ng bagong modelo kung paano maaaring magmukha ang mga teknosignatura, kung anong mga epekto ang maaaring idulot ng mga aktibidad ng mga highly developed na sibilisasyon, at kung anong mga bagong, hindi pa natin alam na natural na pangyayari ang maaaring gayahin ang artipisyal na mga signal. Ang gawaing ito ay tumutulong sa mga tagapagmasid na maunawaan kung ano mismo ang dapat nilang hanapin. Kaya naman, bagamat humaharap tayo sa maraming katanungan, patuloy ang ating pagtatrabaho. Nagtatayo tayo ng mga bago at mas malalakas na tainga, gumagawa ng mas matatalinong utak para suriin ang narinig at pinalalawak ang ating imahinasyon upang maging handa sa anuman, kahit pa sa pinakahindi kapanipaniwalang senaryo. Ang misteryo ng pakikialam sa mga kosmikong signal ay hindi lamang isang palaisipang siyentipiko. Ito ay isang hamon sa ating talino, sa ating kuryosidad, at sa ating lugar dito sa universo. At tinanggap ng sangkatauhan ng hamong ito, subukan nating isipin, kahit sandali lang, na ang pinakaimposibleng sitwasyon ay naging totoo. Bukas ng umaga, lilitaw sa mga pahayagan ang mga ulong balita na kumpirmado ang mga anomalya sa radyo signal ay gawa ng katalinuhang galing sa ibang sanlibutan. Ano ang magiging kahulugan nito para sa ating lahat? Ano ang magiging implikasyon ng ganitong pagtuklas? Ang tanong na ito ay pinag-aaralan sa ilalim ng tinatawag na post-contact protocol or protocol pagkatapos ng contact. Sa totoo lang, wala tayong iisang protocol na may legal na obligasyon, ngunit mayroong mga rekomendasyon at kasunduan na binuo ng komunidad ng mga siyentista, lalo na ng International Academy of Astronautics. Ang unang hakbang ay ang pagberipika at paulit-ulit na pagsusuri sa datos. Ang anumang pahayag tungkol sa pagtuklas ng extraterrestrial intelligence ay dapat kumpirmahin ng mga independenteng mananaliksik gamit ang iba't ibang instrumento. Kailangan ito upang matiyak na walang pagkakamali, panluloko o maling interpretasyon. Ang kasaysayan ng peritons, strange fast radio bursts at ng microwave oven ay nagturo sa atin na maging lubos na maingat. Kung makumpirma ang signal, ang susunod na hakbang ay ang pagpapalaganap ng impormasyon. Una sa siyentipikong komunidad, pagkatapos sa mga gobyerno sa mundo, at sa huli ay sa publiko sa pamamagitan ng United Nations. Ang layunin dito ay iwasan ang pagkataranta at pagkalat ng tsismis sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na sentralisado at transparent. Ngunit ang pinakamahirap at pinakakontrobersyal na tanong ay, dapat ba tayong sumagot? At kung oo, ano ang sasabihin natin? Lubos na nagkakasalungatan ang mga opinyon tungkol dito. Ang ilan, tulad ng yumaong si Stephen Hawking, ay nagbabala na ang anumang sagot ay isang kapabayaan.
Hindi natin alam ang intensyon ng ibang sibilisasyon. Kung kaya nilang matukoy ang mahina nating tugon, malamang ay napakayaman na ng kanilang teknolohiya. Ang pagkikita natin sa ganitong sibilisasyon ay maaaring magtapos tulad ng pagtatagpo ng mga katutubong Amerikano kay Columbus, isang malaking sakuna. Kaya naman, hinihimok tayo ng Dark Forest Hypothesis na maging lubos na maingat at manahimik. Ang iba naman ay nagsasabing kung natuklasan na tayo, huli na para magtago. Sa katunayan, ang pananahimik ay maaaring ituring na puot o kaduwagan. Sa kasong ito, mas mainam na magpadala ng sagot na nagpapakita ng ating talino, pagiging mapayapa, at kahandaang makipagdayalogo. Pero sino ang magpapasya kung ano mismo ang ipadadala? Anong bansa? Anong organisasyon ang magsasalita para sa buong sangkatauhan? Dapat ba nating ipadala ang ating siyentipikong kaalaman, ating mga obra maestra, at ang ating kasaysayan? Ngunit ang ating kasaysayan ay puno ng digmaan at karahasan. Hindi kaya matatakot nito ang ating mga kausap? Ang mga tanong na ito ay walang madaling sagot. Sinasaklawan nito ang pinakamalalim na aspeto ng ating politika, kultura, relihiyon at filosofiya. Ang pagtuklas ng katalinuhan mula sa labas ay tiyak na magdudulot hindi lamang ng rebolusyong siyentipiko, kundi pati na rin ng rebolusyong kultural. Maaari nitong pag-isahin ang sangkatauhan laban sa iba, ngunit maaari ring magdulot ito ng bagong alitan kung saan susubukan ng iba't ibang bansa o grupo na magmonopolyo sa kontak at maangkin ang teknolohiya ng mga alien. Maaari ring maging mas malalim ang magiging epekto. Paano kung hindi lang simpleng pagbati ang matanggap natin, kundi isang buong ensiklopedya na naglalaman ng sagot sa lahat ng ating tanong pangagham? Wawakasan ba nito ang ating sariling pagiging mausisa sa agham? Paano ito makakaapekto sa ating mga relihiyon at sa ating pananaw sa kahulugan ng buhay? Sa ngayon, lahat ng ito ay pawang haka-haka lamang. Ngunit, kailangan natin itong pag-isipan ngayon pa lang. Dahil kung dumating ang araw na makakuha tayo ng kumpirmasyon na may nakikialam sa kalawakan, baka wala na tayong oras para sa mahabang debate. At kung paano tayo tutugon sa pinakadakilang pagtuklas na ito sa ating kasaysayan ang magdidikta hindi lang ng ating kapalaran, kundi marahil pati na rin ng kapalaran ng lahat ng may isip na nilalang sa bahaging ito ng galaksiya. Marami na tayong napag-usapan kung paano tayo naghahanap sa kanila. Pero subukan nating baliktarin ang pananaw. Paano naman kaya nila tayo hahanapin? At anong mga bakas ba ang iniiwan natin sa kalawakan na maaaring maglantad sa atin? Ang ating planeta ay nag-iingay na sa radio frequency sa loob na ng halos 100 taon. Ang mga unang malalakas na radio broadcast gaya ng coverage ng 1936 Berlin Olympics ay nakalabas na sa ating solar system at naglalakbay na sa pagitan ng mga bituin, interstellar space. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 70 light years na ang layo nila mula sa atin. Ibig sabihin, mayroon tayong sphere or bilog na may radius na 70 light years sa paligid ng Earth, kung saan ang anumang sibilisasyong sapat na umunlad ay maaaring nakikinig sa ating mga lumang radio at TV shows. Patuloy na lumalaki ang sphere na ito sa bilis ng liwanag. Nasa loob nito ang libu-libong star systems. Kaya, posibleng mayroon na talagang nakikinig sa ating mga lumang sitcoms at sa mga balita noong panahon ng Cold War. Pero, ang mga pangkaraniwan nating signal ay napakahina at mabilis humina habang lumalayo. Mas kitang-kita at mas kapansin-pansin ang ating mga military radar, lalo na ang mga radar ng missile warning systems.
Naglalabas ang mga ito ng napakalalakas at focused na pulso na kayang matukoy kahit napakalayo. Para sa isang nagmamasid mula sa labas, ang Earth ay maaaring mukhang mahina, ngunit patuloy na pumipintig na pinagmumula ng radyo emisyon. Ngunit hindi lang yon ang bakas natin. Dahil sa pag-unlad ng astronomiya, natutunan nating pag-aralan ang atmosfera ng mga exoplanet. Kapag dumaan ang isang planeta sa harapan ng kanyang bituin, sinisipsip ng atmosfera nito ang bahagi ng sinag ng bituin at sa pamamagitan ng spectrum ng pagsipsip na ito, maaari nating malaman ang komposisyong kemikal nito. Hinahanap natin doon ang oxygen, methane, at water vapor, ang tinatawag na biosignatures na palatandaan ng buhay. Sa parehong paraan, ang ibang sibilisasyon ay maaari ring pag-aralan ang atmosfera ng ating Earth at hindi lamang biosignatures ang makikita nila. Makikita rin nila ang technosignatures. Halimbawa, ang presensya ng chlorofluorocarbons, CFCs, sa ating atmosfera, mga artipisyal na compound na ginamit natin sa mga refrigerator at aerosol. Hindi umiiral ang mga gas na ito sa kalikasan at ang pagkatuklas sa kanila ay direktang patunay na mayroon tayong industrial civilization. Kaya, hindi lang tayo nagpapakilala sa kung ano ang sinasabi natin, kundi pati na rin sa kung ano ang ating hinihinga. Ngayon, balikan natin ang ideya ng pakikialam, intervention. Kung may nagmamasid sa atin, nakikita nila ang ating pag-unlad. Nakikita nila kung paano tayo umusad mula sa simpleng radio broadcast hanggang sa pag-aaral ng atmosfera ng mga exoplanet. At maaari nilang isipin na papalapit na tayo sa isang technological threshold kung saan tayo mismo ay magiging kapansin-pansin sa kalawakan at posibleng maging mapanganib. Ito na ang maaaring maging trigger para makialam sila. Maaari nilang subukang pigilan o i-jam ang ating mga signal para hindi tayo mapansin ng iba. O sa kabilang banda, maaari silang magpadala sa atin ng babalang signal na kukunwariin nilang natural na pangyayari upang pabagalin ang ating pag-unlad o idirekta ito sa isang mas ligtas na landas. Halimbawa, ang isang misteryosong signal na hindi natin ma-decipher ay hindi isang mensahe, kundi isang virus, isang komplikadong data package na kapag na-download sa ating mga computer network ay maaaring makapinsala sa kanila. Tunog, science fiction. Ito. Pero ito ang isang dahilan kung bakit ang mga protocol ng SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ay naguutos ng matinding pag-iingat sa pagproseso ng anumang potensyal na signal. Sa madaling salita, ang ating sariling pag-unlad, ang ating sariling ingay, ang mismong dahilan ng mga anomalya na ating namamasdan. Para tayong isang teenager na nagpatugtog ng napakalakas at ngayon kinakatok na siya ng mga kapitbahay sa dingding. Hindi natin naiintindihan kung anong klasing katok iyon, ngunit ito ay direktang reaksyon sa ating mga ginagawa. Ginagawa nitong mas komplikado ang problema. Hindi lang tayo passive na nagmamasid. Aktibo tayong kalahok sa cosmic dialogue na ito kahit hindi natin ito namamalayan. At ang bawat bago nating tagumpay sa teknolohiya, bawat bagong malakas na may transmitter na ating inoon ay maaaring magpabago sa larawang nakikita natin at magdulot ng reaksyon na hindi pa natin kayang hulaan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, muli nating balikan ang pangunahing paradokso na siyang ugat ng buong istoryang ito, ang paradokso ni Fermi. Ipinangalan kay Enrico Fermi, ang pisiko na, ayon sa alamat, nagtanong nito sa kanyang mga kasamahan habang naghahapunan noong taong 1950. Ang tanong ay simple lang, nasaan na ang lahat? Ang ating galaxy, ang Milky Way,
ay tinatayang naglalaman ng 200 hanggang 400 bilyong bituin. Marami sa mga bituing ito ay mas matanda pa sa ating araw. At alam na nating marami sa kanila ang mayroong mga planeta. Kahit pa ipagpalagay natin na napakabihira ng mga kondisyon para sa pag-uspong ng buhay at katalinuhan, sa dami ng bilang na ito, dapat mayroong libo-libo, kung hindi man milyon-milyon, ng mga sibilisasyong maunlad sa teknolohiya. Ang ilan sa kanila ay dapat na lumitaw bilyon-bilyong taon bago tayo. Sa tagal ng panahon na iyon, kahit pa napakabagal ng kanilang paglalakbay sa pagitan ng mga bituin, kaya na nilang kolonisahin ang buong galaxy. Dapat ay nakakakita tayo ng mga bakas ng kanilang ginagawa saan man, mga stellar engineering, artificial na signal, mga probe sa ating solar system. Ngunit wala tayong makita. Ang kalawakan ay tila ba walang laman, payapa at tahimik. Iyan ang paradokso. Maraming mga solusyon ang iminungkahi para sa paradoksong ito at marami na rito ang natalakay natin kanina. Ating sistematikahin ang mga ito. Ang unang grupo ng mga solusyon ay wala silang umiiral. Posible na nag-iisa talaga tayo. Siguro, ang paglitaw ng buhay ay napakabihirang pangyayari na minsan lang ito nangyari sa universo, dito mismo, sa daigdig. Ito ang tinatawag na hypothesis ng natatanging daigdig, unique Earth hypothesis, o maaaring madalas umusbong ang buhay ngunit halos imposibleng maging isang matalino at teknolohikal na sibilisasyon. Ang ikalawang grupo ng mga solusyon ay umiiral sila pero hindi natin sila makita. Maraming haka-haka ang napabilang dito. Masyado silang malayo. Gumagamit sila ng mga teknolohiyang hindi natin kayang matukoy. Wala silang interes na makipag-ugnayan sa atin. Pinapanood lang nila tayo, alinsunod sa isang galaktikong kwarantina. Namatay silang lahat dahil sa isang dakilang sala, Great Filter, isang pangyayaring sumisira sa mga sibilisasyon bago pa man sila kumalat sa galaxy. Halimbawa na rito ang digmaang nukleyar, sakuna sa ekolohiya o pandemya. O kaya tulad ng napag-usapan natin, sadyang nagtatago sila dahil ang universo ay isang madilim na gubat, dark forest. Ang ikatlo at pinakakawili-wili para sa ating paksa ay ang grupo ng solusyon. Nandito sila. Nakapasok na sila sa ating solar system, ngunit hindi lang natin sila napapansin. Ito ang hypothesis tungkol sa mga Sentinel probe or dozors. O kaya, sobrang kakaiba sila sa atin, kaya hindi natin sila matukoy bilang isang anyo ng buhay. Maaaring nakatanim sila sa mismong tela ng espasyo at oras. At dito, nagiging sentro ang ideya ng interbensyon o pakikialam. Siguro, ang dakilang katahimikan ay hindi natural na kalagayan ng universo. Siguro, artificial ito. May isang bagay o isang nilalang na sadyang lumilikha ng ilusyon ng kawalang tao rito. Ito ang pinakaradikal na solusyon sa paradokso ni Fermi. Wala tayong nakikita, hindi dahil sa walang tao, kundi dahil ayaw tayong pabayaan na makakita. Hindi tahimik ang universo. Ito ay pinatatahimik. At ang mga anomalya, ang mga kakaibang signal na paminsan-minsan nating nasasagap ay hindi mga mensahe. Maaaring ito ay mga sigaw para humingi ng tulong o mga pagkakamali sa sistema ng pagpigil o mga anino ng pakikipaglaban ng mga sumusubok na sirain ang information blockade na ito. Ang kaisipang ito ay nakakatakot at nagbibigay pag-asa. Nangangahulugan ito na hindi tayo nag-iisa sa ating bilangguan. Ngunit nangangahulugan din ito na tayo ay nasa loob ng isang dambuhala at hindi natin maintindihan na laro, na hindi natin alam ang mga patakaran. At ang susunod nating hakbang ay ang pagtatangkang unawain kung sino ang nagtatag ng mga patakaran na ito at para saan. Marahil,
Sa paglutas natin sa misteryo ng mga abnormal na signal ng radyo, makikita natin ang sagot hindi lamang sa tanong na nag-iisa ba tayo sa universo, kundi pati na rin sa mas mahalagang tanong, malaya ba tayo? Napakalayo na ng nilakbay natin mula sa mga di sinasadyang pagtuklas ni Carl Jansky hanggang sa masusing paghahanap ng mga senyales gamit ang dambuhalang mga radyo telescope. Mula sa simpleng tanong na mayroon ba diyang nabubuhay hanggang sa masalimuot na mga teorya tungkol sa galactic internet, dark forest hypothesis, at pati na rin sa pakikialam sa mismong balangkas ng realidad. Nakita natin kung paanong ang isang tila simpleng wow signal ay kayang magpausisa sa mga siyentipiko sa loob ng maraming dekada at kung paano tayo tinuruan ng pagtuklas sa mga pulsar na ang kalikasan mismo ay maaaring ang pinakamahusay na tagapaglihim at ang mga modernong misteryo tulad ng fast radio bursts o FRBs ay nagtutulak sa ating muling suriin ang mga pinakasaligan ng astrophysics. Ang pangunahing konklusyon na maaari nating makuha ay simple, ngunit malalim, hindi tahimik ang universo. Puno ito ng mga tunog, mga senyales, mga bulong, at mga hiyaw. Karamihan sa mga ito ay likas na proseso, ang pag-ikot ng neutron stars, ang pagsasama ng black holes, at ang echo ng Big Bang. Pero sa gitna ng choir na ito, mayroong posibleng nakatagong iba pang mga boses. Ang ideya na mayroong nakikialam sa kosmikong pagbo-broadcast na ito ay hindi na lang para sa mga manunulat ng science fiction. Nagiging isa na itong working hypothesis na nagbibigay daan upang bago nating tingnan ang mga anomalya na ating naoobserbahan. Ang pakikialam ba na ito ay byproduct lamang ng mga super civilization na hindi tayo napapansin? O ito ba ay mga lihim na mensahe na nagkukubli bilang natural na pangyayari? O baka naman, ito ay isang nakakatakot na katahimikan na ipinapataw ng takot at ang mga bihirang burst ay glitches lamang sa isang sistema ng total control? Hindi natin alam ang sagot. Pero ang mismong paghahanap sa sagot na yan ang nagbabago sa atin. Pinipilit tayo nitong bumuo ng mga kamangha-manghang instrumento, paunlarin ang artificial intelligence at sumilip sa pinakamalayong sulok ng kalawakan at panahon. Pinipilit tayong makipagtulungan, pinagsasama-sama ang mga siyentipiko mula sa buong mundo. Sa huli, ang paghahanap sa extraterrestrial intelligence ay paghahanap din sa ating sarili, sa ating pwesto sa malawak, misteryoso, at walang hanggang nakakamanghang kosmos na ito. Salamat sa inyong paglalaan ng oras sa akin upang pag-isipan ang isa sa pinakamalaking misteryo na kinakaharap ng sangkatauhan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at misteryo. I-like nyo ito kung napaisip kayo sa paksang ito. Ngayon, may gusto akong itanong sa inyo na walang tamang sagot. Ipagpalagay nating ikaw ang astronomo na nakakuha ng hindi mapagkakailang patunay na may nakikialam sa mga senyalis, na hindi ito natural na pangyayari. Ano ang mararamdaman mo sa sandaling iyon? Galak sa pagtuklas o matinding takot? I-share ninyo ang inyong mga naiisip sa comments. Magandang gabi.